ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Great appreciation sa DA ay may base na sa diin nalitawan ang mga kapyerdihan. Dina-ensure din natin ang ating mga pinalangga ang mga mamumuba ng mga stakeholders natin ang mananagat sa pag-ensure sa ilang din ng mga kanayon considering na nag-aabot ang mga panahon na may mga kalamidad. Napataas-taas natin ang patubas ng ating umay sa nagigad na cropping kay nagbawi kita tungod sa kalamidad sa last year na nagpalibot man sa ating patubas sa rice. Napasalamat kita na with the Department of Agriculture Agency na tigali natin. In 2012, the municipality of Tubungan created a farmers' learning center inside the 1.7 hectares municipal eco park, which was being managed by the Municipal Agriculture Office and later turned over to the Tubungan Vegetable Producers Association. Everybody shared a strong vision of producing high-quality agricultural products through organic agriculture. Eventually, Department of Agriculture Western Visayas has provided massive infrastructure support to the Learning Center. Several years later, several farmers in Tubungan practiced organic agriculture, making it one of the first few towns in Iloilo to massively shift away from the use of synthetic and chemical-free agriculture. Shifting to organic farming is not an easy thing to do. With the primary consideration of time and culture, the municipal agriculture personnel face the challenges squarely. Way back 2012, nag-start na ang practice sa Tubungan noon, mostly sa mga selected farmers sa organic farming. Una, ang organic farming is tama ka costly. No?
ang near o kung ordinaryo nga mga iba, hindi nila kasarang sang highly nga paggamit sang organ farming. Pero, dili sa amin sa tubungan, nagpraktisi kami from farmer level. Kaya nga man, dili lang sa palibot namin, ginakuha ang mga raw materials ganito naman as substrate sa organic farming. Kaduha, tungod nga vision sa amin ba nga nag-produce ng high-quality agricultural products. Dapat good nga ang kabuhiukon ang lives sa natin mga protektahan. Isa niya ka-challenge sa amin sa agriculture sector na practicing to organic farming. Ikatlo, tungod nga hindi na masarangan ng ang komersyal ng abono, dapat din na lang sa palibot siya magkuha sa iya gusto ng abono sa iya na tanong. 2015, mayara na kami nga grupo sa tubungan organic vegetable farmers. Naghaliro na sa grupo sa tubungan vegetable producer association. Kaya nga organic, adi nga hindi nga ang tanong ang ginabulong na kundi ang duta. Wala na kung ginabulong ang tanong, kundi ang duta nga tanong nga ginabulong. So din sa amon sa tubungan, it takes 5 years na nangguro na walang duta, nag makaproduce kami sa vegetable na organically grown o kung naturally grown, kung di nandun kami matawag na organically grown kung wala pa man kami na-restro, pero naturally produced na mga vegetable lang namin na ginagawa. Ang concoction adi tama kas slow release, no? Subukan balon kung gamitin lang ang concoction sa inyong talon, mula ini siya nagdali-dali o kung nagagulpi ng tambok o kung nagdako ang mga tanon, kundi amat-amat siya. Kadua, mayara sa resistance sa peste kang pamalatian kung concoction ang ato nga gamitin. Katatlo, din lang nato na makuha sa palibot, mayari kami din nga biological control laboratory, kag din kami nag-produce sa mga concoction na ginagamit namin. Organic farming is not possible without the production of organic fertilizers and concoctions in exchange of the expensive inorganic fertilizers, pesticides, and herbicides. These concoctions include, but are not limited to IMO or indigenous microorganisms, FAA or fish amino acid, OHN or oriental herbs, and calphos or calcium phosphate. Each concoction has its own use and component commensurate to what a chemical product offers. Calphos is made of fermented animal bones and is used as flower inducer. Calcium supplement to the roots and leaves of plants, prevents overgrowth of plants and hardens the fruits. Calphos is also made available as calcium supplement to several animals. Any individual can make or produce their own calphos. Just prepare 1 kilogram of animal bones, 10 liters of plain coconut vinegar, paper and string. Grill or burn the bone until it turns brownish. Then soak with coconut vinegar and ferment for 30 days. After 30 days, separate the bone from the liquid and pour the liquid in a container for storage. The concoction is ready to use. The ratio of calphos to water is 2 tablespoons per liter. Ang calphos adi tungod nga ang growth enhancer, no, sa mga tanom, din sa amon kag nagapa-enhance sang flower, nag-induce sang flower. So din sa amon wala na kami nagagamit sang ibang pa, kundi nga ang calphos lang yun. Kung halimbawa, doon na ang pagpamukad sa imo ang palaya. Inis pa yan, walang isang calphos, dasig siya kag damo iyang sa amon din natin, putot, no? Ang nga bunga, nag-produce, nag-himog siya sa dako nga produkto sa mga mga. Ang makuha natin sa calphos is calcium. Kung gamitin natin nga sa tanom, hindi lamang nga nagapa-induce sa flowering, kundi nga nagapa-baskog pag sa mga gamot, kag mga dahon sa ating tanom. Wala siyang expiry, kag wala man sa abudo sa paggamit sa concoction. Farm produce from Tubungan has now reached the nearby towns and even Iloilo City, and the market is growing.
The years of hard work and cooperation among the farming community in Tubungan, the local government unit, and the Department of Agriculture Western Visayas has created a much bigger believer of organic farming in the municipality, especially among farmers. The consistent effort of the Agriculture Department in promoting organic agriculture has reached not just a milestone, it has become a way of life among farmers and the community. Coupled with the hard work and devotion of farmers who embraced the organic way. Department of Agriculture Western Visayas and the counterpart local government units are moving steadfast in their goals and is even allocating more resources and support to the program. Department of Agriculture Western Visayas. We serve what farmers deserve. Yari na ang programang nagdadala sa inyo sa mga impormasyon sa sektor sa agrikultura. Dinadulong sa Department of Agriculture, Western Visayas. Katalagaan sa agrikultura. Maayong aga sa aton tanan ng mga tagpanamati, sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga fisher folk, sa tanan nga katapo sa Department of Agriculture Western Visayas sa pagpanguna sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kag ang aton duha ka-aktibo nga Regional Technical Director for Research and Regulation, Director Georgina Cuello, and for Operation and Extension ng aton nga OIC, RTD si Ma'am Maria Teresa Solis, and the rest of the Division Chiefs of DA Western Visayas, sa aton ng mga municipal agriculturists, sa aton ng mga city agriculturists in Iloilo City, ang aton ng provincial agriculturists, kaga sa tanan nga nagadugos sa sektor sa agrikultura. Maayong aga sa aton ng tanan. Panibago na naman yung episode ang mag-ere sa aton yung mga tagpalamati, sa aton yung mga listeners. Tuto kita sa mga adlaw pang isa na naman ka-istorya ang aton nga pagkatugibon. Diskubriho naton ang pila ka mga activities, pila ka mga programs nga idudulong sa aton sa National Meat Inspection Service Regional Field Office 6 kag makaupod na naton subong ang OIC Technical Director, Regional Technical Director Dr. April Chavez. Agud nga pag-istoryahan naton ang nagahilapit na nga Meat Safety Consciousness Week 2025. Aton hibalawon ang pila ka mga activities, pila ka mga programs, at the same time ang mga challenges man. We all know madamo na kita sa mga meat producers diri sa aton sa Western Visayas. Gani importante gid nga topiko agud nga mahibaluan sa aton mga stakeholders kung ano ang ginadihon sa NMIS may kaangtanan sa Meat Safety Consciousness Week 2025. So bumaga, paupod natin live diri sa DA Broadcast Studio sa liwat OIC RTD sa NMIS 6 si Dr. April Chavez. Doc, pagbati po sa ating mga tagapakinig. Maayong maaga. Gandang umaga po sa lahat ng manunood. And in regards with the celebration of the Meat Safety Consciousness Week 2025, Doc, can you please share sa ating mga listeners yung main objectives ng itong celebration at bakit ito importante for both consumers and stakeholders sa industriya naman po ng meat? For this October 13 to 17, NMIS will be celebrating its 53rd founding anniversary as well as the 32nd Meat Safety Consciousness Day. So ang theme po namin ngayon is Kaliligtas at Sapat, tungkulin natin lahat tungo sa masaganang bagong Pilipinas. So ang layunin po dito ay maipakita at maipahayag muli sa ating mga kapwa Pilipino ang mission ng NMIS na patuloy na iangat, paunlarin at palakasin ang sektor ng meat sa pamamagitan ng NMIS will be celebrating its 53rd founding anniversary as well as the 32nd Meat Safety Consciousness Week on October 13 to 17. And for this year's theme po is Karning, Ligtas at Sapat, tungkulin natin lahat tungo sa masaganang bagong Pilipinas.
So ang layunin po nito ay maipakita at maipahayag sa ating mga stakeholders ang misyon na NMIS na patuloy na palakasin ang meat sector, lalong-lalo na po sa value chain mula sa katayan hanggang po sa mga consumers. So with the modernized meat inspections services that ensure adequate supply of safe and wholesome meat for our Filipino consumers. And in regards po yung mga challenges, ano naman po yung mga karaniwang mga challenges na kinakaharap ng DA NMIS when it comes sa pagpasiguro na ang mga karne dito sa Western Visayas ay ligtas, and paano po ang ating agency ina-address yung mga ditong concern para protektahan yung public health. So kasalukuyan po, we are working with LGU, our local government unit as partner implementing agency, na mas mapadami pa po yung mga licensed meat establishment natin na mas compliant sa national standards. So sa ngayon po kasi we only have two. For example, sa Catayan, dalawa lang po yung license natin o facility sa ngayon na located sa Aklan, so sa province of Aklan. So yun po yung pinagtutulungan natin with other LGUs na mas madami pa po, madagdagan pa yung mga slaughterhouse facilities para mas makapag-produce pa tayo ng mas malinis na karne sa Catayan po ngayon. And can you walk us through po, Doc, yung role ng National Meat Inspection Service sa pag-maintain naman po ng food safety from slaughterhouses up until meat at ibenta po ito sa ating mga local markets? Ang National Meat Inspection Service as a National Meat Controlling Authority po, one of its responsibility is to license yung ating mga meat establishment na tinatawag. So, ina-aprobahan natin yung kanilang compliance, lalo na sa meat safety and quality program po, with reference sa ating existing guidelines. So we classify it, for example, yung mga Catayan as A, yung approval natin ng license is A. Ang distribution po nito is within their municipality. And then we also license or classify the meat establishment as double A naman po. For example, yung isang Catayan, pag double A siya, it can distribute hindi lang po sa kanilang municipalidad, kundi po sa other na mga munisipyo and even all over the country. So Luzon, Visayas, and Mindanao. So yung next classification na ibinibigay na approval na NMIS is AAA, kung saan yung facility po na yun ay can export yung kanilang mga kinakatay, yung kanilang mga pinupulo sa kanilang facility can be exported to other country. Also, NMIS, yung ating mga meat inspection officer na na-assign sa mga Catayan po na ito na license, they conduct thorough inspection, checking of animals kung fit sila for human consumption. So we have inspection na tinatawag na anti-mortem inspection, pag buhay pa yung hayop, bago sila katayin. Pagkat nila naman po at yung kanilang mga lamang loob, yung mga visceral organs na tinatawag natin na opals, ang tinatawag naman namin po doon na inspection is post-mortem inspection para masiguro nga po na ligtas at kainan yung karne na kinatay po doon sa pasilidad po ngayon. Aside from this inspection, we also check and make sure, through again with our meat inspection officer na naka-assign po doon sa pasilidad po ngayon, na siniguro malinis, nakakomply nila yung mandatory requirement natin ng good manufacturing practices. So, ibig sabihin hygienically, hindi lang sila safe, hindi lang sila walang sakit, but pinodose or tinatay sila sa malinis po na paraan. Also, pagdating naman po sa palengke, sinisiguro po natin with nakikipagtulungan po with our mga local government units. So, nagkakaroon tayo ng enforcement activity. So, chine-check natin na sinisiguro ng mga nagtitinda na hygienically din po, malinis na naka-display at malinisin ang sensor na tinitinda yung kanilang mga karne. And with the transport, sinisiguro pa din po natin na during transport, malinis din po yung mga karne po nila. Because we also register mga meat transport vehicle. So, sinisiguro natin yung mga paglalagyan ng mga kinatay na in compliant pa din po siya doon sa hygienic na pagta-transport po ng mga karne. There you have it sa ating mga listeners, the comprehensive discussion
sa role ng National Meat Inspection Service sa pag-maintain ng food safety from the slaughterhouses up until maibenta po ang ating mga karne sa lokal na mga merkado. And bilang consumidor po, Doc, ano po yung mga practical tips o guidelines ang dapat nating tandaan when it comes to buying, sa pag-handle, and sa pag-prepare ng ating karne na masiguro na ito ay ligtas para sa ating mga pamilya? Sa ating mga mamimili, sa mga ating pumasok, siguraduhin po natin na yung binigyan po natin kami ay makikitaan po natin yung mga matatak ng pagsusuli. Kasama po doon yung certification na binibigyan ng mga meat inspection officer na naka-assign po doon sa Katayan, yung tinatawag po natin meat inspection certificate. So yun po yung palatandaan o yung dokumento na pwede nilang tingnan. So also, they have to check na siguro din po nila na yung karne is maganda po yung itsura. So usually yung ating mga pork meat, ang color po niyan is grayish pink. So at yung balat niya ay makinis. So any discoloration po, yan that can cause, can serve as na mayroon pong sakit or hindi po malinis o maayos po yung karne na kanilang bibilhin. Also, doon sa kanilang masuki, siguraduhin nila na yung binibilhan po nila ay kasi minsan pipilitin po or pinatay nila kabili ng mas mura. Baka po kasi yung mas mura na yon ay nanggaling sa hindi dito mong Katayan. O kaya, ang mas masaklat pa po doon, ito ay paaring double dead. So, kaya mas mababa na po yung pagbenta po nila. And also, kung mga sa grocery store naman po, kung mga frozen yung kanilang mga bibilhin, mga controlled temperature ng mga product, as much as possible, ihuli nila po yung bilhin. Para yung temperature, kung may mga pupuntahan pa sila, may mga bibilhin pa sila, masiguro na hindi tataas. Kasi possible na magkaroon ng increase doon sa temperature and eventually, yung possible kasi dumami din po doon sa And in line with the celebration po, Doc, ng Meat Safety Consciousness Week, ano po yung mga activities natin and mga programs na nakalinya sa ating celebration, and paano po ang ating publiko take part sa makabenepisyo sa ating mga initiatives? On the first day po, on October 13, we will have a simultaneous opening celebration that will be facilitated po ng central office. So this will be live via Facebook na pwede po nilang mapanood. So makikita po nila doon yung mga programa at mga inisyatibo ni NMIS. And also on the regional activity naman po in the afternoon, magkakaroon kami ng recognition ng ating mga stakeholders for those who have been very compliant or nagkaroon po sila ng mga programa din na ginawa para masiguro yung meat safety sa kanilang mga respective na municipality or establishment. So on the second day, magkakaroon po kami ng motorcade. Ito sa advocacy para ipakita din po sa publiko yung ating mga programa. And on the succeeding days po, magkakaroon tayo ng mga linis bahay Katayan para po ma-assist, matulungan ng ating mga slaughterhouse facility or meat establishment kung paano po yung tamang paglilinis ng mga pasilidad. Also, we will be having a series of seminars, advocacy programs for our mga meat vendors. We have lined-up programs for Iloilo sa pakikipagtulungan ng economic enterprise, as well as advocacy programs naman po facilitated by the Provincial Veterinary Office. Nagsisimula na po tayo ngayon. Sa katunayan, ongoing po yung aming meat safety advocacy seminar for meat vendors naman po sa Pototan. So we have team, NMIS team, nakasama ng Provincial Veterinary Office po doon na nagsasagawa ng education information campaign. And compared to the celebration last year, 2024, Doc, ano po yung mga changes o meron po bang bago sa pag-celebrate natin yung 2025 in line with the Meat Safety Consciousness Week? Okay. Sa ngayon pong celebration, mas pinalawak po natin yung mga advocacy program natin. Primarily yun, information education campaign. So, this time, marami pong mga local government units ang makakover po ng ating advocacy program with the help po ng Provincial Veterinary Office, lalo-lalo po dito sa Iloilo. Okay. And finally po, Doc, lastly, ano po yung magiging mensahe natin sa ating mga consumidor, sa ating mga producers, at sa iba pa nating mga stakeholders
stakeholders in line with our celebration po ng Meat Safety Consciousness Week 2025. So, sa lahat po ng ating consumers, listing po na kayo ligtas at sapat, tupunin natin lahat to sa masaganang bagong Pilipinas. We encourage po all our stakeholders na kasama po doon sa ating chain na pagtulungan po natin for our producers, yung sa kanilang self-regulatory, pag-impose ng kanilang self-regulatory program primarily on meat safety and quality, as well as our consumers naman po naging matalino, matalinong mamimili. Kasi sabi nga po natin, ito po ay obligasyon po natin lahat. And then any concerns po, issues na pwede namin address, anytime po pwede po ng tawagan ang National Meat Inspection Service, lalo na po kami dito sa NMS agencies. Okay. There you have it sa ating mga tagapakinig, ating mga ka-agree. Pakinggan po natin ang komprehensibong diskusyon in line with the celebration of the Meat Safety Consciousness Week 2025. Kasama po natin ang OIC Regional Technical Director ng National Meat Inspection Service Region 6, si Dr. April V. Chavez. Kaya sa lima, ini si John Candelario from DA Western Visayas, sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga fisher folks, sa aton ng mga meat producers, meat consumers, nga mag-builyong man sa pagsaulog sa aton ng Meat Safety Consciousness Week. Subong naman niya nga 2025, kamay pa nga maginalagon, pag kamay pa nga na produktibo ang aton nga selebrasyon. Don't forget to follow our official Facebook page, Department of Agriculture, Western Visayas. Madamo din salamat kag maayong aga sa ating tanan. What's up mga ka-agri natin online? Panibago na naman yung episode sang aton Agri-Reels Rice Pest and Diseases series ang aton masaksihan subong nga adlaw. Dala ang impormasyon kag timely trivia para sa aton ng mga mangunguma. Kaupod si Sir Ian Mark Chocon, Science Research Specialist 2 sa Department of Agriculture Regional Crop Protection Center. Sir Ayan, mayong adlaw. So far, sir, kamusta ang aton adlaw? Okay, good sir dyan, no? Mayong adlaw. Sa imo ko sa tanan natin yung mga ka-agree, no? Mga followers, ka-viewers natin. Sa tanan yung mga farmers nga nagatanaw sa aton niya, Agri-Reels. So sa una naton nga pamangkot, sir, no? Nahanungod ini sa virus o kon pamalatian nga tungro nga masami nagaduging sa aton nga palayan. Ano ang background sang sini nga balatian, sir, kag ano ang mga factors sang tungro? Ang rice tungro virus isa ka systemic disease ang rice. Nga ang nagalaptas niya among ginatawag naton nga green leaf hopper. Ang simptomas nga makita naton sa talamnan, una nagayelo ang aton nga palay. Naga-stunted ang growth o kung wala nagataas, sabi nagadutay ang DP. Isa pa sa mga sintomas ini ang pagka-partly filled sa aton nga grains o kung wala unod ang aton nga bunga sang kumay, no? Sir John. Sir, kung ang aton nga mga mangunguma makakita sang kaangay nga sintomas sa ilang nga palayan, ano gilayon ang mga interventions nila agud nga malikawan o kung mahagan-hagan ang makahalalit nga epekto sini? Kay ginambal natin yung rice tungro disease isa ka systemic disease, no? So it means nga once nga infected na ang rice, na-infect ng bilog ng alawas, hindi na ini ma-cure. Ang isa sa pinakauna natin nga gina-recommend sa ating mga farmers nga dapat bunuto na nila ang mga infected no nga part nga sang tungro sang humay. And then gina-recommendar gid naton nga dapat magamit ang aton nga mga farmers ang resistant nga variety against sa tungro kag sa green leaf hoppers. Importante man yung mga farmers natin mag-practice din sa ginatawag na synchronous planting o pagtulungan sa pagtanom para malikawan no, nga magsigi continuous ang reduction population sa green leaf hoppers. Importante man no, nga ang mga natapos na naton ani nga palay aton dayon naraduhon kay para hindi sila maging source no sa infection sang virus kag importante man ang aton mga farmers ma-manage gid no kung control ang green leaf hopper para hindi na nila malapta ang rice tungro virus.
Nabatian mga kaagri nga hambal ni Sir Ayan, kinanglan nga magamit ang aton nga mga mangunguma sang resistant nga variety sang aton nga mga palay, agud nga malikawan ang pagduging sang virus. Kag kinanglan man i-practice ang synchronous planting. Sa aton last question, Sir, kag panawagan na lang sa aton nga mga mangunguma o kung ang aton nga panugyan sa ila agud nga malikawan ang kaangay nga pamalatian sa palayan. Importante gid no ang atong mga farmers mag-practice gid sa regular monitoring no para ma-monitor naton ang sitwasyon sa atong talamnan kag as early as possible ma-detect naton ang infestation sa green leaf hopper, mabalaan naton ang ilang population kag makita mo naton kung may mga infection na sa virus. Kung may mga yun nga aton yung talamnan kag hindi kita makasigurado nga ini cause ng rice virus, hindi naton madala ang aton yung sample sa aton yung regional crop protection center no kung nakita nga diagnostic tool no para ma-determine no kung ang nag-cause ni rice virus man no. Kag mag-report kita sa aton yung mga local agriculture office kag mga local farmer technician para sa nagakaigo no nga mga rekomendasyon kag dugang nga mga technical assistance. Madam, gidi salamat Sir Ayan sa aton nga Agri-Reels for our episode sa subong nga adlaw. Nagdamo pa kita sa mga bit-bit nga mga impormasyon gikan sa Department of Agriculture Western Visayas sa pagpasangkad sang ihibalo sang aton nga mga mangunguma nahanungod sa pagtatap sang aton nga mga talamnan kaangay sa paglikaw sang mga pamalatian. Tutok lang sa aton official Facebook page because we will bring you some more. Ag reminder sa aton tanan, pasanyugon ang aton ihibalo sa agrikultura, agud produkto maging matinuslanon sa lamesa may kanon kag malikawan ang gutom. Don't forget to hit like and follow our official Facebook page, Department of Agriculture Western Visayas, Agri-Reels.
Hindi magbabalaka man ng Georgia. Ang ilaga sa talamnan, pwede ginatong matapna. Alay ka! Ikaw si Sir Michael Magan, ang padala ni Ma'am Cherry Tyson sa Regional Crop Protection Center? Wala na sangliwan. Ako si Michael Magan. So sir, ano bala ang rason nga amay ilaga sa atong talamnan kag diin sila nagatake sa may rain-fed o kung irrigated areas? Ang ilaga sa talamnan pareho makita sa rain-fed kag irrigated areas. Nag-atake man ninyi sa pareho mation sa wet kag dry season. Ang bastante nga supply sa pagkaon, tubig, maayo nga palanaguan, amo ang rason kung dasig magdamo ang mga ilaga. Ano galing na ang mga ka-agri so sa rain-fed at irrigated areas nagatake ang mga ilaga. So sir, ano ba lang ang pwede nga kahalitan nga madalas ang ilaga at ano ang mga simptomas na dapat timaan nga ang kahalitan mahanuod sa presensya sang ilaga?
Ang mga sintomas na makita sa talamnan amo ang nagkalaukod, nagkalagabot ng mga tanom sa aras sa sabudan. Mga irregular nga inupdan. Ang inupdan naman 45 degree nga anggulo. Mayara man sang mga buho sa kanal, sa talamnan, kag sa kahon, kag mayara man sang mga footprint or mga inagyan sang ilaga. So sir, ano ang mga tikang o aksyon na pwede mahimo sa atong mga nguma agad malikawan ang mga peste nga ilaga? Para malikawan ang peste nga ilaga, dapat gid nga mag-practice ang sanitation, ang pagpanindot sa palibot, sa kanal, kag sa bilog nga talamnan. Pwede man kita mag-practice ang synchronous planting or ang dulungan nga pagtanom, duha ka semana dapat nakatanim na ang tanan. So sir, paano naman kung may presensya sang ilaga sa atong talamnan? Ano ang pwede naton himuon? Kung ara na gid man ang mga ilaga sa talamnan, pwede gid naton mag-flooding, no? Ang pagpataas ang level sa tubig agud malikawan ang paghilagaw, pagpanginaon sa mga ilaga sa talamnan. Pwede man kita kabutang sa mga trap, sa masani inagyan sa mga ilaga, pwede gid sila kagamit man sa mga recommended na mga hilo para sa ilaga. Okay, so sir, sa bahin sa Department of Agriculture, ano nga mga tikang o aksyon ang ginapanugyan mo nga dapat nila himuon agad malikawan o kung matapna ang peste nga ilaga? Ang Department of Agriculture gakandak sa nagkalain-lain ng mga information dissemination para sa ilaga kag sa ibang pang mga peste sa talamnan. Mayara kita nga mga training para sa atong mga uma, mayara man kita mga seminar, may mga pest advisory kita nga ginhatag naton sa atong mga Provincial Agriculture Office, kag ara man sa atong official Facebook page, kag may ara man sa radyo. Dapat ang amon gid nga gina-encourage ang atong mga local government units na magkandak sang community-based rat management campaign. Kung sabihin ang isa ka barangay gaululupod para magtapla sa ilaga. Kaya mo na nga tiyempo, bubuo pa ang populasyon sa ilaga, limited pa ang ilang supply sa pagkaon ng tubig, kag hapos lang sila imanihar. Mga kaagri, damo naman kita manabalaan tungkol sa peste nga ilaga tungod sa bulid ni Sir Michael Magan. Ang sa aton nga mga manunuma, kung pagdi sa ilaga ang ilang problema, dapat gid maunahan naton sila nga hindi makapanghalit sa aton nga talamnan. Kay dapat naton tandaan, prevention is better than cure. In 2015, Western Visayas has a total of 5,866,854 coffee-bearing trees. Based on the Philippine Statistics Data or PSA, there are 276,000 coffee farms in the country with almost 79.4 million trees. The different varieties include Robusta, Arabica, Excelsia, and Liberica. Today, the Department of Agriculture Western Visayas is pushing the limit of the coffee industry in the region under its High Value Crops Development Program. One of the beneficiaries is the Bulalakaw Kaluoy Tula Tula Sikap Organization, or BCFTO in Sibalom Town, Antique. The organization was established in 2001 with at least 275 member farmers to date. The local coffee farmers have started producing fine-grade Robusta for the local market. The BCSTO, with the help of DA Western Visayas, has started the empowerment of their coffee farmers in order to improve the production and encourage a communal processing and marketing of their produce, which include palay, peanuts, ginger, turmeric, and primarily coffee. Ano ba libro sa ano ba pinagawin ka sunod
ng kapi na kailangan isa lang mas taas ang presyo sa ibang sa nag-focus kami sa robusta na variety yung mga ang bagay sa among lupa, ang bagay sa lima na ligas sa malaki kami karambahan yung robusta ng beans. Kaya malaki kami ka roasted beans. Kaya malaki kami ka grinding na roasted beans. Ang mga baligyan hindi kami sa lupa market sa Manila, sa Sudan, sa San Jose, Calderado, sa The group has now evolved into a much bigger organization with members coming from nearby barangays like Bulalakaw, Tola-Tola, and Kaluoy. In order to sustain a better production, DA Western Visayas has provided its members with minimum chainsaws for pruning, depulpers and other tools like solar dryers and UV-treated films for drying of coffee seeds. Trainings in several stages of coffee farming and processing were initiated in order to provide the farmers with needed knowledge. Ang mga nahihintang din, or pinag natin, bisa na natin kami sa training ng seminar kung paano para ang buhat ng kape sunod sa lupa ng kinalakotra. Kung paano na susunod na sinisigit at ang pawag na sobrang natagalan ang mga tools na pang-cloning, carbon tools na pang-rejuvenation, solar dryer, tools na mga may tutunan niya ng ibabaw. Sa kanya, naman kami gawin sa inyo. Wala na ang piso ng market at kape. Sobra dito sa samunan ng piso sa kanya. Dito sa tutupan din sa may equipment na namin ang pagpili ng kape sa The coffee products of Sibalom has reached Iloilo and other provinces with the help of DA6 as market linkages are instituted in order to provide a sense of sustainability and security among the farmers. The rise of coffee shops and cafes around the region has provided greater opportunities for the coffee farmers. The story of Bulalakaw Kaluoy Tula-Tula Sikap organization is a dynamic example of the people and the government working together to achieve a common end. That is the improvement of their economic conditions, such as the major thrust of the Department of Agriculture Western Visayas. We serve what the farmers deserved. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.